Good day everyone. Welcome to my video lessons. So now we will discuss the three topics that I choose, which is number 1 C++ keywords, identifiers and comments. Number 2, which is processor directives, the main functions, namespace and basic input and output. And lastly, the number 7, simple selections using if and else statement. So number one guys, um, C++ keywords, identifiers, and comments explain this direct to the point and give an example. So yung keywords guys is reserved words na siya sa C++ na may special meaning, hindi na siya pwedeng gawing variable name. So ito guys, itong in, tsaka itong return. Keywords na sila guys kasi hindi na sila pwedeng gawing variable. Sa may identifiers naman, itong age. Identifiers natin siya. Kasi siya yung ginawa nating variable or functions or objects. Sa may comment naman, ito yung ginagamit natin sa comment. Itong dalawang line na to, ginagamit natin siya sa may sa comment. Wala. Kahit ilagay mo siya, ito yung mga hindi binabase siya ng compiler, which is lang siya, kahit pa i-encode mo siya, hindi siya binabasa ng compiler. For example, age Warsaw. Yan. Eto, hindi na ito mababasa kasi nga, po siya, comments po siya. Pag niran mo yan, hindi siya makikita sa compiler. Wait lang. Diba guys, hindi natin makikita yung hindi natin makikita tong comments guys, kasi nga hindi siya mabasa ng compiler, hindi siya nakalabas doon.
So, sa number 2 naman tayo, guys. Sa number 2 is, preprocessor directives the main functions, namespace, basic input, and output. Ibig sabihin yan, sa may preprocessor is, ito, guys, ito yun. Para mag-run yung encode, yung code mo is dapat may hashtag siya. Ibig sabihin niya is comma. Dahil pag wala yan, tingnan nyo. Tanggalin natin yan. Rarun yan. Hindi siya magrarun, diba guys? Kasi nga, wala siyang hashtag. Pag nilagyan nyo ng hashtag yan, magrarun yan. Tingnan nyo. Diba nagrun? Yung main or function niya is para yung siyang guys, para siyang ano na yung sinabi mo kanina, identifiers. Ay hindi, para siyang keywords na hindi siya pwedeng gawing variable, which is yung ito guys, basta itong int main na to. Ayan. Ano siya? Main function siya. Tsaka ito din. May pagkakaintindi mo eh. Bakit? Itong return para mag-end siya ng tama. Yan lang. Sa namespace naman tayo dito para maiwasan yung conflict sa code. Yan. Ito naman sa std. Pag wala to, hindi siya magra-run guys. Tingnan nyo. Diba hindi siya magra-run? Pero dito, pag naglagay ka dito ng std, tapos yung dalawang bilog, ba't wala? Yan. Pag naglagay ka ng ganyan, ayaw pa rin, diba? Ewan ko din kung bakit. Basta ayaw. Basta importante na maglagay ka ng std dito. Diba? Sa may output na tayo. Ito, output yan. Ito naman, input. Kasi output, ibig sabihin ng output is ano nga ba ang output? Ito yung maglalagay ka ng enter age, tapos yung i-input mo is yung taon talaga. Ito yung output is yung taon. Yung ilalagay mo is yung output, ang gulo guys, yung output kung ano yung ilalagay mo. Yung output is kung ano yung ilalagay mo dito. Ito, age sabi na. Tapos dito naman sa input, ilagay mo na mismo dito yung age.
Basta yan. So, wait lang. So, hinirap natin yan. Ito yung input, ay output pala. Tapos, ito yung output, ay input. Namamali ako guys. Sorry. Dito na tayo sa may simple selections ng if tsaka else guys. Burahin na natin yan. So ito, dito na tayo sa may selection ng yung sa number sa napili ko is simple selection using if and else elements. Simulan na natin. Simple selections. Ito yung mag-decide ka based sa napili mong condition. Kung yung condition mo is true, magpapakita yung if doon. Pero pag yung condition mo naman is false, pwede mong gamitin yung else. Yan lang. Kung wala ka namang condition na gagamitin, edi huwag ka nang ganun lang. Ganun lang kadali guys. Try natin. See out. Enter a number. Done. Blank. Sige. Alam na lang, ang dami. So dito na. If. Yung if pala is keyword din siya. Hindi siya pwedeng gawing variable. Hindi ko na nasabi kanina. Sorry guys. Wait lang. Gawin na lang natin kung dito naman guys. Itong else din pala, siya, keyword siya. Hindi siya pwedeng gawing variable.
So, yung ginawa ko dito, if yung number is mas malaki sa 0 is positive siya. Pero yung number is mas mababa sa 0 siya or negative. Diba? Try natin. Oh my god. Kulang na naman tayo ng semicolon. Sorry guys, nakakalimutan ko. La. Ba't kasi number guys? Di talaga siya nagra-run pag di nakadeclare yung nilagay mo sa loob ng colon guys. Di ba nag-run siya? Lagay mo negative 9. Di ba negative siya? Oh, ito. Pero pag nilagay mo is mas malaki sa 0. For example, 9, 9, 9, 9 positive. Di ba positive? Yan lang. Sana may natutunan yun. Yun, tapos ka na din sa wakas. Diba tapos ka na bro?